Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos, yung makapangyarihan, salamat po kayo noon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, pero may kasalanan nga hindi tungo sa kamatayan. Yan. Yan ang sinasabi dito. May kasalanan nga hindi mapatawad, pero may kasalanan din nga pwede tayong patawarin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 17. 18, alam natin ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Huwag tayo magpatuloy sa pagkakasala. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 18. At hindi ginagalaw ng masama. Di pwede galawin ang anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. Dahil iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Yan. Hindi sila nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil anak tayo ng Diyos. Basta tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo magpapatuloy sa paggawa ng masama. Dahil anak tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya tigilan natin ang paggawa ng masama. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin sa 18. 19, ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Yan ang sinasabi dito sa 19. Alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos, pero hindi tayo ilalim sa kapangyarihan ng masama. Yan. Dahil anak tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin dito? Hindi tayo magpapatuloy paggawa ng masama. Dahil hindi tayo na ilalim sa kasamaan. Sa Diyos tayo. Gumawa tayo ng mabuti.
Ayan. Yan ang ibig sabihin dito. Mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayan. Ang Diyos ay nakakilala sa kanyang mga anak. Hindi ginagalaw ng masama ang mga anak ng Diyos. Dahil iniingatan ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin dito. Pero, ang lahat na nailalim sa kapangyarihan ng masama. Bakit? Nandito ang kaaway. Nandito. Kaaway. Kaya nga, pag lagi kang gumagawa ng masama, nailalim ka sa kasamaan. Kaya nga, huwag tayo gumawa ng masama. Gumawa tayo ng mabuti. Yan ang gusto ng Diyos. 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan. Totoo. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, kaibigan. Ito katotohanan. Kay Kristo tayo manalig. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Last verse 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sabi sa versikulo 21. Pinapalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Alang ka na sa kapahamakan. Pinapalayo tayo ng Diyos para hindi tayo maparusahan ng Diyos. Ayan. Mga kapatid, kaibigan, itong salita ng Diyos, ito ay katotohanan. Buhay ito. Itong salita ng Diyos. Ito ang nagpapatibay sa ating spiritual na buhay. Itong salita ng Diyos. Dahil itong salita ng Diyos, katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo naparito. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Itong ating pinag-aralan. Alam natin na si Kristo ay Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang Diyos ay naghihintay. Hinihintay tayo ng Diyos na tayo ay manalig sa Kanya. Tayo ay tumanggap sa Kanya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos ayaw niya nga ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Kaso lang, ang tao lang ang may problema dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Pero ang Diyos, ayaw niyang mapahamak ang tao. Ang tao lang may problema. Ay mga kapatid, kaibigan, ngayon narinig nito mensahe nito, paniwalaan natin ito dahil ito ay kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre.
Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Buhay niya ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya nga si Kristo ay namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Bayad na ang ating kasalanan, pero may mapahamak. Bakit? Ayaw manalig kay Kristo, ayaw tumanggap kay Kristo. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Pag hindi tayo nananalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, wala tayong buhay na walang hanggan. At ang pangalan natin ay wala sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan. Siya lamang ang tagapagligtas, Gawa 4:12. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Dahil pagbawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan, ang hihintayin ay hatol ng Diyos. Yun ang hihintayin sa mga hindi ligtas. Hatol ng Diyos. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayan, ikaw ay nagiging born again. Basta ipinanganak sa Espiritu, siya ay nagiging born again. Ayan ang ibig sabihin niya, tinatawag na born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Kailangan ang lahat ay ipinanganak sa Espiritu. Dahil pag sa laman ka namumuhay, mamamatay ka. Dahil itong laman, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya sa Espiritu tayo mamuhay. Ayan ang ibig sabihin ng bautismo. Anong gagawin pag matapos kang nabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinabi ng Diyos. Kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan na sa utos niya, pang-apat na utos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Iyan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala natin ang Diyos. Kilala rin tayo ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat. Dahil ito nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at mga bukal, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat na nandito, nakikita natin, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw.
6 na araw ito, nilikha ito ng Diyos. Anong araw nilikha ito? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Anong araw nag-umpisa paglikha? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Anong ibig sabihin ng ang Diyos ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya nga sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak mababasa mo sa versikulo 22. Pero sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi nga nakasulat araw ng pamamahinga. Pero dito sa hawak ko na Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang Hudyo, hindi lang taga-Israel ang sinabi na pumunta roon para sumamba. Lahat ng bansa, pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba roon, hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destination. Ang destination nun ay Lawa na Apoy. Ang Lawa na Apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan ang paglalagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag ikaw nananalig kay Kristo, pag ikaw tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. May buhay ka na walang hanggan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.